salamat for gathering us to worship and glorify your name. Right now, prepare our hearts, mind, O God, as we unpack and as we study your word, O Lord. Ang buko, ang pag-aamin mo, mata na makakita, dalong-dalang na makatunog, Lord, sa mga spirituhanong butang and ang buko, ang makadawat ng spirituhanong panalangin ikan kanino this afternoon. Oh, Holy Spirit, kaluwi ka. Kaluwi ang matagusan mo. Kabagi ang matagusan. Grasyahe ang matagusan ng mundo. Lord, na makakatpuno ka sa pulong na ipaabot ka namin. Dalaygon ka, salamat o Lord. Lord, manimig ka sa pagsugod at hindi matapos. Manimig makampuon sa ngalan ng Jesus. Amen. This afternoon, dili na ito mapadayon na itong this series of Book of Galatians. Although, nanata sa last part sa chapter 4, nako siya na section pero nanata sa last part. But this afternoon, nako'y laing ang message na i-share na ito. Kini ang message is namugna ning ang message out of desire sa mga pangitabo kagahapon ba. And nakapamalandong ko, nakahinuklog ko sa mga nangito ko. Di na ako i-detail na ito. But then again, ganahan ko nga mahimo kong balanse atong pagtuon sa kung sa Ginoo. Itong pagtuon sa Galatians is more on doctrinal legalism. More on paghatag ng pundasyon sa itong pagtuon sa Ginoo. This time, atong pagtuon is more on personal legalism. Ganahan ko nga ang tanan ng mga nakatuna na ito, dili lang ni Kutubra, dili nakagit yung buhaton sa Ginoo. Manini, atong kinabuhi, na nag-iyan yung Ginoo. Leo sa kaadlaw, uwi ko niya. Upauli niya ito niya. Mga tubag niya ito niya. Amen? Muha na siya. I don't know kung nakabalita mo last year, June 23, 2023, atong 5 katao nga gisakay submarine for Titanic expedition. Anong mo? Sinitabo nila? Missing, inyong patay. Wala pag ito diyan kinakita dahil grabe ito nga pangitabo. Ang usa mo tiga-drive sa ato nga submarine, lumay lang siya sa submarine. Ang usa is anak sa usa sa mga namatay sa Titanic. Niya katong tulo is, I think, na mag-ama niya na usap. Hindi basta-basta mga millionaire. Nako na to. And billionaire. Another is ang pliti alone. Million. Kuha mo sa'yo. Mga more or less mga anak. Mga anak. Kaya, suri lang ito. Stroll lang ito dito sa lugar na giuluran sa Titanic. Then again, mountain ito po. Amen? Again, nagtuo ko sa wakong may tabo, huwag dito sila magunaw ng mountain may tabo nila. Siguro excited sila kung sila makita nila nga ito, excited sila kung sila mag-explore nila nga ito, but then again, pag-ambot nila nga ito, unexpected. Amen? So, it's the point here. Yeah. The point here is that huwag lang kung mag-remind natin ngayon there's a thing, dili hantod-hantod natin mga kinabuhi amin ng mga. And usahay, makalimutan ang ating kinabuhi is kadali ra. Kasi mo na atong kinabuhi is unlimited. Mo na waldas dili, waldas dito, pusik na to. Amen? And again, ang puno mo nato sa dili kita pusik-pusik sa atong panahon aning kinabuhi. Aning kinabuhi. Dili ta hangtod nani aning kinabuhi ang tanan nato magipangandoy ang paso gitinguha sa kinabuhi mulabay ra ni dili ni sayop
Pero walang bayaran ni kung mawala ni siya ulos unya, hindi katubang sa Ginoo. And ang buot nato nga nato kani kita nga ni dili niya ta magmahay-mahay. Agi barang gi pagmahay. Ito mana. Koy pagmahay nga maguna wahin na. Kumabot na niyang adlaw sa atong pagpangatubang sa Dios. Musugod ka sa dili, mga tubang ka, ug ang tanan ng binuhatan, niya hat-atan ni hukom sa Dios. Sakto na kulituhan na human ang kinabuhi ang human sa Ginoo. Ito humana? Ito na kay mo ni Hebrews 5. Hebrews chapter 9 verse 27. Tapos sumatay ang tao, hukuman sa Ginoo. Matubag sa Ginoo. So, again, anahan ko makasabot na ito na after this life judgment mo nang nag-warn si Solomon, kung tanawan ni kadali, ingon si Solomon in Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Ingon si Solomon, fully buklaro ka. Yes. Mga batanon, ingon sa mga batanon, pahimusli ang inyong pagabatanon. Paglipay samtang batanon baka mo, buhatang gusto nyo, ginaot na maangko ninyo ang inyong ipangandoy. Apan di man nga hukman ninyo sa Diyos sa inyong buhatan. Here's the thing, si Solomon, hindi siya katiguan, ano siya mga pagabatanon. At the age of 17, 16 na anak, between anak 16, 17 o 18, gi-appoint siya as king of Israel. Nakuha na to? In other words, dito sa matured kay di man ka pwede mayungari ng mga bata na gunaw na. Amen? Kaya mga tao, mag-asap gini mo. Di ba? Mao nang gikan nga to, dito sa tiguwag, kasi kasuway na to na, ako kasuway ba na, huwag mo kalikutan doon, dito sa tiguwag. Kaya kung mga kauban, kastorya, mga tiguwag, nagi tawag yun, naganahan siya ngayon, ikahubilog ng idaran. Inana ko sana, mo nang paglaya na ko, na nakoy Kristo, ako kauban, mga batan ko na mo dinis ko na UOP, pagsugod din ako dinis laya. Hindi na mo yun, ano na mo sa laya, experience na ito ba? Experience ko sa inyo. But ang point is, there's advice and warn of Solomon na, okay, paglipay mo, mga batanon, buhatang gusto nyo, hukman mo sino. Hukman mo sino. Another reminder and warning ni Solomon, alang yun is tanan, hindi lang sa mga batanon, alang sa tanan. Sige ko ni Solomon. Ecclesiastes 12:13-14. Yun siya. Humanin tanan. Usa na lang kabutang ang angay mong isulti. Tahuraw, kahulugluki ang Diyos o tumanang iyang mga subo. Alang kini sa tanang tao. Sting. Hukman sa Diyos, ang tanang tang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tako, maayo magkiniog. So next, ang atong mga kinabuhi, di ni hangtod sa hangtod. Kung sabta ni nahuman ang kinabuhi, ang mubarog ni bangan sa Diyos, may malatiya ni ini. And that's it, mga tubang sa Ginoo. So, here's the thing, mubarog man taan ni ang bangan sa Diyos, nga magbubuhat aning kinabuhi. Unsa kahit tan-aw nimo nga mahimo nga i-comment sa Ginoo diha nimo right now. Right now. Unsa kay mahimo nga i-komento sa Ginoo. Karon lang wala pa ka matubang sa Ginoo. Imo lang imagine sa imong galingon nga matubang ka sa Ginoo. Sa imong tanong unsa kay i-comment sa Ginoo diha. Saka. So dili ka magdugay, this is a topical na pagtuon and I title this Kinabuhi Hamubo nga Panaw. Kasabot mong panaw? Kasabot mong word na panaw? Ha? Journey. A short journey. Nakuha na to? Kinabuhi hamubo nga panaw. I don't know, mo agree man ni kung ano niya itong kinabuhi. Mubok ra ni nga panaw. Kadali ra ni. Mulapay ra ni. Kilab ra ni kinabuhi Naata karon, I don't know, sa sunod, kung nakapata.
And ganahan ko nga samtang nakapata kini kinaga makonsume ni sa katuyuan sa Ginoo. Again, sige ko na nako, walay pagmahay na mag-una na agin sa ulahi. Here's the question. Unsa man ni kahamubo nga panaw kinabuhi sa tao? Wala sa unsa man ni kung hamubo ni nga panaw, here's the question. Unsa man ni kahamubo nga panaw kinabuhi sa tao? Unsa man kahamubo? Kasabot mo sa kumutanan? Unsa ni kamubo, unsa man ni hamubo nga panaw ang kinabuhi sa tao? Kung hamubo ra ni. Unsa ka hamubo? Verse number 1. Number 1. Hindi mo lang pa yun natin. Naka na to. Unsa ka hamubo? Gabay ra. Santiago, Kapitulo 4, 13-14, it says, and ganahan ko nga, dapat gamay explain na ni Pedro sa itong pagbasa. Ingon ni Santiago nga ni, na naisulti ko kaninyo, kung makita na, kamo nga nag-ingon karon ugma moadto kami sa syudad, o mapabilin dito usa ka tuig aron mamatigayon ug makasakit pagayo. Wala kamo masayon kung unsay mahitabo kaninyo ugma sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyon ug unya mahanaw. Here's the context ani nga part. Ang context ani is nag-warn si Santiago sa mga Kristohano nga time nga wala na time sa Ginoo, wala na time sa mga buhat kaya sa Ginoo. Nakuha na to. Na mga quote-and-quote na Kristohano nga time nga ganahan sila magnegosyo lang ba? Mao nilang tiradas kinabuhi na magpaginansya and kunya ra ng Ginoo, naara ng Ginoo, makapaabot ng Ginoo, and giwarningan sila ni James or ni Santiago nga bantay mo, yung kinabuhi sa mga gabon. Wa mo kay bawon si metabo gikan karon hantod ugma and niya ang kinabuhi sa mga gabon. Ang word na gabon ni or vapor is a focused emphasis. Kasi pasabot na. Ang word na gabon ni gusto ni James na mo ilang atagan attention na ingon ana gyud ang kinabuhi. Kasabot mo gabon? Fuck. Dili gabon nga nagtambalan. Ito naman gabon. Fuck. Ragaso ba? Mauna. Gipanag-ingnan, mag-ingon ana, atong ginabuhi ni Santiago niya, giwarmingan niya, mga Kristohano nga tayo, wag na panahon para sa Ginoo. Ang last verse ani, gingon ni James na kung kay baw ka, unsay aming buhaton niya, wag mo buhata, kasara ka. Amen? And I tell you, there are times na kay baw ta, na mo, kung tani buhaton na ito, pero wag na ito buhata. And that's it, kasara ka. And din niya nila tayo, kay bawa nila mga Kristo nung namuha niya ang imboton, pero ilang adapting, iuna nilang ilaha. Amen? And giwarningan sila, iuna nilang ginabuhi. Sama gapon, na makita makaiyon kung kunya mahano. 1 Peter chapter 1 verse 24, it says, kaya nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa sagbot o ang tanang nilang katao sama sa bulak ini. Ang sagbot, mamatay o malarang ang bulak ini. Apan ang kulong sa Diyos, mapabilin hangtod sa katuran, kini ang maayong balita ng isangyaw nga nakanyo. Here's the point of Peter nga ni. Ang point ni Pedro nga ni is that mao ni ang customary sa kinabuhi sa tao. Figuratively nga muratag sagbot og bulak. And kay bawat taong say characteristic sa sagbot og bulak. And emphasize naman ni nga sama nga kadalira ang panahon sa sagbot og bulak mausab tang tao kadalira sabta. Karon niya and after napahira. Amen? Karon hindot kaming bulaka nga gihatag sa imong mahal sa kinabuhi. Pero sulod adlaw i-display na butang altar.
Nagawa na to. Ang point na is, ang point ni Pedro na this, murag contrast ba ang tao? Ang tao, mahanaw, pero ang pulo, mapabilin dito sa akin. Nagawa na to. Sa mga may point ni Pedro din. But, ganahan ang masagda na to din. Kaya lumalapay, ratani, kinabuya. Dili ta hantod sa hantod. Yan ganahan mo makasabot na ni tungod kaya again. Kitang tao, nagulahon-unang tanga unlimited na ito kinabuhi. Waldas diri, waldas ito, osik diri, osik ito. Amen? Yunanan ta. Yunanan ta. Angkon na ta. Amen? Angkon na ta. Na mga butang, naangay na itong untang buhat, o wak na itong buhat, tagiuna na itong mga way, ilunda na tumangan sa mundo. Salmo 39, 5-6. It says, pagkamubo, by the way, si Psalmist or si David, King David, may nagsuwatan niya. Ingon siya, pagkamubo sa kinabuhi naghihatag mo kanako, pipila lamang kadangaw ang gitas ko ni balik wala lamang ang akong kinabuhi sa iyong katubangan. Ang tao sama lamang sa gininahawa. Sama lamang siya sa anito, ang tanang gihimo niya walay kapuslanan. Nagtigom siya baandi apan wala siya masayad kinsay makapatulog nini. Sa katas ang dangaw. Dahil sa kami. Arang-arang sila sa kami terus. Amen? Dangaw naman. Diba mo sa point ni David din ang point ni David din dili kay mo dalaw na itong kinabuhi niya. Mubo yung kinabuhi. Dali na kinabuhi mo yung point niya. Ang tao, by the way, ako nang i-highlight na diya kay mo na focus diya. Mo na emphasis diya. Mo na focus si David na makasabot punta ang mga readers niya na dangaw na ang gitas ko sa kinabuhi nga sama lamang gininhawa ang kinabuhi. Sige ginawa. Sige ginawa. Oh. Dali lagi kayo. Amen? Dali lagi kayo. Again, kung ginabuhi ako, kinabuhi, dili unlimited. Sabta ni, dili na hanggang sa hanggang yung ginabuhi. Mabayan ni. Amen? So here's my point na nato nga ang kinabuhi is just a blink of an eye. Musugot man tag sa dili mo ni realidad sa kinabuhi nga anaa nato. Pwede na ataron o hindi kaunya or taon-taon or ugma or sunod simana, sunod bulan o sunod tuig. Then again, huwag kita tayo ba? Mga kanos ata. And common kayo nga reaction nato sa mga tao na bago lang natong nakita niya pagkasunod wala na, mingon din ka na bago lang nakita ako. Diba? Bago din nagstorya. Dungan pa din kaon gani. Diba? Inanak na itong mga reaction. Ano yan? Bisan unsa pa atong abot na rin kinabuhian, na angkon, na kadaugan, once umingon ng Ginoo nga anak na kagutuwa na yun na yun. Like for example, sa mga tao nga, sa mga tao na bagpo lang i-graduate, may post na gapon na bagpo i-graduate, sakay-sakyan ng bangga. Amen? Na yung mga tao nga padung graduate, pero sinita mo, bang! Disgrasya. Dahil itong last week itong itong po sa pinangungahan, na-disgrasya sila, I think, sa tumadlawan, Lunes, Musito, or Martes. Kaya, kaslo na siya ni Kahoy sa anak. Sa kalibutan ng pawa, iswerte. Amen?
So, wala magkinahanglan ng Ginoo. Ganahan ko makasabutan ni walay sayop ani atong giangkon sa kinabuhi, naabot sa kinabuhi, walay problema na dili ka sayop. Ganahan ko makasabutan ni ang kinahanglan sa Ginoo ani kinabuhi niya dila mi sa punsa ikaw mismo. Amen. Mao bitaw ipadad-an ta manluluwas aron ta mapasig uli. Kita mo yung kinahanglan. Gusto siya makikubal, makik-fellowship. Amen? Manang ipadadaan tayo manluluwas. Ang ikinahanglan sa Ginoo ang imong kinabuhi o atong kinabuhi nga mapahimuslan niya, makonsumir ni alam niya. So niya yung na kinabuhi, umubog, o lumalabay lang ni dali ang mawala sa imong tanaw sa may angay nga buhaton nimo samtang niya kas kinabuhi. Kung sa may angay nimo nga buhaton aron dili masayong sayang ang hamubog nga panaw nimo sa kinabuhi. Sa may angay na itong buhaton sa imong tanaw. Kasabot mo sa imong anak. Sa may angay na itong buhaton ka. Exod ipahimos niya sa angay na pahimuslan. May lain niya. Again, sabihin na na po, huwag pagmahay na maguna. Kasi, mo niya na natutubas ko, balik ko lang. Kaya akong ibuhos ang ginapoy marami po. Hindi na pwede, wala na yung take two. Amen. Wala na yung take two. Once you sit and hear, that's it. Isa sa mga pastor na karaan na pastor na akong gilook up, ang name niya is si Jonathan Edwards. Na-born again siya, ang edad niya 18, kanya pag 19 niya, nagpastor din siya. Nagpastor din siya. And gitawag siya, dili lang siya pastor, kundi he is a great theologian sa Amerika. Usa sa sigami sa Ginoo sa nahitabo nga Great Awakening sa Amerika. And usa sa mga pagkakristohano niya, niya ni-jump siya into pastoral, naghimo siya resolutions. Nag-list yung mga resolutions na gusto niya buhaton samtang niya siya ng kinabuhi na gusto niya mahimo para sa Ginoo. And mga niya yung gingon siya mga duha sa mga resolution, gingon siya. Resolve number 4, gingon siya, never to do any manner of thing, whether in soul or body, less or more, but what tends to the glory of God, nor suffer it if I can avoid it. Ang iyang point is, wala silang yung buhaton para rin sa kimayaan sa Ginoo. Another thing gingon niya, resolve number 6, gingon siya, to live with all my might while I do live. Buhos ng talat para sa Ginoo. And I think, wakil masayang kinabuhi ni kawanan na punsyo para sa Ginoo. Daghan na revivals na naitabo sa iyo na tayo. Yung sa ka-preaching niya, ang title sa preaching, Sinners in the Hand of an Angry God. Wali siya ang mga naminaw niya, nagpupot din tao sa likuran niya. Bubura doon sila suyupon sa yuta. Moving sa gahong sa Ginoo sa mga tayo. Unang nainitang bunga revivals na daghan na noon sa Ginoo daghan kinabuhi ko na sa iya na tayo. Tinitawa na wag yun mausig kinabuhi. Kasi gusto ang Ginoo at dili ni mausig na po mga kinabuhi. Niya lumalabay na ni, adali na ni, niya pangaluya na mapanginabuhi ni mo at di mo para sa Ginoo, para sa Ginoo. Ito wala ko naman dahil kasi sa kinabuhi, pero mauman ni ibisahan sa Ginoo sa Ginoo. Kinabuhi before pati mo ba kinabuhi droga sa Ginoo na permiti.
Pero karon sa nakasabot ni Lord, mo ni yung purpose of kinabuhi, so biituno. Ako ni magamit, ako ni konsulin para nimo kanimo lamang mo. Tinasa ko hangtod mabugto mo. Amen? So niya, pumunta ko nato mani. Pumunta na ko nato mani. Kung sa may mong ipahimos lang sa imong kinabuhi right now. Lord, pumunta ko, kung sa may imong ipahimos lang sa imong kinabuhi right now. Imo ba ni ipahimos sa Diyos, amoy tagiyan niya, amoy tagiyan ni anak, o ikaw may nagpahimos na anak, or ang imong gikabisiyan na huwag kalimutan sa mga katulungan sa imo. Kung sa may ipahimos lang mga imong kinabuhi. Tuplok-tuplok. Sa may imong ipahimos. Again, labay at tali, ayos ang kinabuhi. Again, ang kinabuhi, hamubo nga panaw. Niya, hamubo kay inapanaw kay malabay. Amen. So there's the second point. Ang kinabuhi, hamubo, mapanaw, kay kinabuhi, tinagalan ni kinabuhi. Kasabot mo, tinagalan? Ha? Wala mo sabot? Naitagal ba? Naitagal. Na-expiry. Tinagalan. Ang sa Tagalog, ang dugayan. Sa ito ay naitagal. Tinagalan ni ang kinabuhi. Kung mayroon ka kanang taas ang kinabuhi, wala na tagal. Napa na to? Kanang hangtod sa hangtod ng kinabuhi, wala na tagal. Pero kay amubo raman ang panas kinabuhi, naa ni tagal. Amen? Gitagalan ni. Hopefully kasabot mo. Amen? Gitagalan ang atong kinabuhi. Again, ikson dili ta hangtod ini kinabuhi magipahulaman sa Ginoo. Kay kini kinabuhi again tinagalan ni. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. It says, ang tanan na mahitabo dinis kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Ang pulong gitakda or sa English translation appointed, ang buot pasabot ani kay definite time. Kasabot mo definite time? Asa sa gitakda. Siya definite time. And yeah, this includes sa imong departure na ginabuhi. May specific day, date, oras, minutos. Specific departure time ning atong mga kinabuhi. Dili ka pwede mag-extend ani or palapas na magpabukag bag-o, no. Dili, once na mabot na imong time is up. Hindi mo lang basta ang tiwas, isulitan na is panahon sa kinabuhi. Panahon ani. And that includes kamatayon. Amen. Amen. Salmos 5:39, versículo 15 hanggang sa 16, it says, nakita ko ang ako mga bukog sa paghulma panini nga giayo magsumpay sa bakan sa kuminahan sa diyan nagtubo ako dito sa tago. Verse 16, nakita ko na ako bisan sa wala pa ako mahimugso ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Again, kini nga passage na nagpadayon ni sa pagka-omniscient sa Ginoo. And another thing, isgutan na nga passage na padayon sa pagka-omnipresent sa Ginoo. Present siya, omniscient siya sa atong mga kinabuhi. And ang pulong basahon gani, ang pulong basahon is a focus emphasis na ang good pasabot ani, ang atong mga kinabuhi, walay laing basahon na gilagpukan sa atong kinabuhi. Ang basahon dili sa Ginoo. Ang basahon dili sa Ginoo. And ingon dinhi ang tagal sa panahon alang kanako nasulat na sa imong basahon
Sa English translation na ni, given na ni, they were all written. Ang word na all is in contrast emphasis na mo pasabot kay basahon na din sa Ginoo ang nasulatan sa atong mga kinabuhi. Niya, all, it means tanan yun na detalye. Sa inyong barong kang kapi, lingkod barong kang tanang detalye sa imong kinabuhi. Nasulat na ito. All is written. Ang tagal sa panahon, alam ka na kung nasulat na sa imong basahon. All is written. All is written. So here's the thing. Ato mga kinabuhi, sulat na nato, kinabuhi nato, naas kamot sa Ginoo, buot sa Ginoo. So, nanahan mo makasabot na wala din nilain na buhusan ng kinabuhi Ginoo. Of course, nalabaho ta, of course, mubuhat ta sa mga buhatonon nato, adlaw-adlaw, ang kinabuhi, pero niya ayaw din kami ang Ginoo. Amen? Inanan, ihinta ka, kanunay ka sa Ginoo. Job chapter 14 verse 5, it says, ang gitason sa kinabuhi, daan ang gilatid. Bisa ng gidadhanon siya mga bulag, gitakda mo na ang gitason ni ini o Diyos, kung dili na yun ni mausap. Ang pulong gilatid, ng ang gitason sa kinabuhi sa tao, daan ang gilatid. Yan ang word na gilatid, it means decided. Decided. Ang atong mga kinabuhi, decided na di sa Ginoo. And ang word gitakda mo na ang gitason ni ini, it means appoint. That's the thing. Decided na sa Ginoo ang appointment nato sa kinabuhi. Nakuha na to? Nakuha na to? Dili kita mo decide, kung Ginoo mo decide ni siya mo'y na appointment sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen. Amen. So mangutana ko nato ani, unsay ganahan ninyo taas o mubo nga kinabuhi? Tungtungan naman. Oo, naman. Sa iyo ganahan taas o mubo nga kinabuhi? Tungtungan naman. Nahan ko taas eh, dito taas din. Taas yan, pastor, taas. Ang pagkitag taas, mubo pastor. Taas! Amen. Taas nga kinabuhi. Yeah, ganahan ko makasabot ani. Taas man o mubo. In reality, ang kinabuhi, dali rin. Dali rin ni Hapanaw, kaya niya, tinagalan si Ginoo. Naan ni tagal. Dili ni hangtod sa hangtod. Next, so, ang kinabuhi sa tao, sa Genesis, maabot almost 8,000. Huwag mo masin, ang pinakalabaw edad is si Methuselah. 969 ang iyong edad. Ganahan mo, ano mo yung edad? Ganahan mo? 969, si Methuselah. Madalagin, nagdagan ng panahon, pag-abot sa time ng Noah, nag-abot sa time ng Noah, ikunuhuran sa Ginoo. May mong 120 ang edad. Until such a time, sa time nilang Moses. Ingo si Moses sa Psalm 90 nga, si Tinta hangtod sa Uchita. Kinabuhi. Praise the Lord kung abot ang ibawa. Marlon, abot ni 100 si Marlon. Pagkadawan to. Pagkatawa na si Wala. Pero si Dinam yan. Uzuya. Yeah, kasi nakakita niyo ang salida nga in time. In time. Siguro. Grabe salida. Tanawan salida, mura kang kulbaan. Kay mura siya ng preview sa kasi may tabo sa YouTube. And again, ang imong kinabuhi nag-agad sa imong time. Nakuha na to. I tell you, kung namin pa lang, tanawa ng salita. Kung naagi siya, murag daw ay, daw ay apart. But then again, kung ba siya na salita. Pataka-agbalda si kinabuhi, ma-end time dito. Nakuha na to, ma-end dito yung time.
Umupataka ang waldas. And dito, ilang isugal, ilang tayo silang ginabuhi. Ilang isugal. And again, narbaho ka, mapunta yung oras. Kinabuhi. Kaon ka, bayad ka. Yung oras yung kinabuhi. Sa may anak. And then again, ganahan ko sa na kami, naitagal ang kinabuhi. Labay, itagalan. Dili na hanggang santod. Dili na hanggang santod. Ang habis mong nanawang ron, mabot na nga, mamunot na niya na. Amen? Ang lingkod ni mga tuhod, wala, mangita na ng skilan. Nako, ano to? Oh, mangita na ng Jermelina, bawas panuhod. Nako, nato? Down. Nako ha? Ako, kasuway lagi ko. Arthritis, daghan pa. Daghan again, sugot sa di. Pero una, bata yung sa. Guwag na ito. Pag ginawa ko sa ginagawa sa di. Naanatay dyan, una, bata ang yung buta. Una-una yung bata, guwag na iba. Di ba? Oo na siya. Niya, Santa Nixon, mubo ra ang atong panaw aning kinabuya kay mga tinagalanta. Kinabuhi, hamubo nga panaw. Why? Lumalabayan ni. Second, tinagalan ni. Ni katulog. Mutapos ni sa panahon na wala na ito damha. Amen? Mga tanong ko, kinsa na ito nga expected na niya ang iyang katapusan ng kinabuhian. Medyo laking ni maminawag, no? Alam mo, sindahay, nanimba ko na ito yan kalit. Wala na tanang manimba ko ta. Kaya ganang simba ko sa atong tuo sa ano, murag suhong ba? Suhong sa matayon ba? No. Ibig sa suhong na ito, maabot na itong tayo, abot yun ano man, dili wala man ni magdepende sa itong pagpanimbak ko niya itong kamatayon. Nagdepende ni kamot sa Ginoo. Amen? Bisag usawa man ni mo, hapos ka na diya, masuhong mo kamatayon niya. Kung di pa yun mo tayo, Kaya ba mas balita ni Trump? Nag-campaign siya kaya sniper. Sniper. Ipusil siya. Igo na siya. Second lang. Naka-wave na siya kamay na igo yung dalugan. Pero ang target yun ato uluhog yun siya yun. Uluhog yun siya para headshot. Kaustara. Yan again, nakalimutan na siya gamay. Igo yung dunggan, that's it. Inupo siya. So, in other words, dili pa yun niya time. Amen? Dili pa yun time niya. Again, mo gini ang kinabuhi. Lumalabay ni, tinagalan ni, and kahit na niya matapos sa panahon na wala nato damha. Ang karon nga dato after a year exit na yung kinabuhi. Ang karon nga himsog sunod bulan gitabang. Ang karon nga successful after a week nadasmagan. Kalit kayo mga pangitabo. Usa sa pastor na to, trusted pastor na to, dinhi sa Living Word Talisay, si Pastor Joel ko sa dito. Joel kalimot ko sa dito. Kuan kayo kanang sana healthy kayo na naalaga sa Ginoo, walay sakit, nagdahil pag yun niya inatiman, exercise. Pero sa adlaw, jogging siya. Ihunong lang siya, yataki, dahil din. And again, by the way, katong naalagad, tinutahon dito sa Ginoo. Grabe kasi dinuso sa Ginoo. Naging, abot kami yung time na mapawayo na siya sa Ginoo. Amen? Ikuha na siya sa Ginoo, ipapahawayo na sa Ginoo. Again, bisa kung saan ba natin pugo kami. Pugo. Lucas, Kapitulo 12. Again, unexpected na itong kinabuhi. Unexpected ni mga abot.
ang end sa itong kinabuhi. So here's a passage na nagpadayag na unexpected yun. Lucas Kapitulo 12, please yan po sa Bible. Medyo takas siya. Muna ako, dugay ko na kasi kung ako pag-iitip, para mabasa na to. It says, kunya may sa katao dito sa bundok, mamingo kanya magtutudlo. So ti ang akong igsoon nga mahina na kunya sa katigayon ng nagibilin kanamo sa mga mahal. Si Jesus ito ba, kisa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahid sa katigayunan, taling ang inyong duha. O mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, pagbantay kamo o ligayin ninyo bisan unsa kahako, kaya binuod na ginabuhi sa tao, wala diha sa mga butang na inyong gihuptan. Bisan unsa pa siya kadato, o niya bisugilon si Jesus kanila ni ining sabingaya. Diyo sa kadato, mamayuta, mamayog abot, na malandong siya, wala na ko'y kabutangan sa tanan kong abot, unsa may amay kong buhaton. Kini mo ang akong buhaton. Mingon sa siya kagalingon, gugod ko ang akong kamalig, o magtukod ako, mas dako, din akong digumon o niya ang abot, o ang uban kong mga kaptangan. Iya, mingon ako sa akong kagalingon, pagkabulaan mo! Ana na kanimo ang tanang mga butang na imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Papayahay, talang, kaon, inom, paglipay. Verse 20. Parang Diyos, mingon kaniya, oy, buwag! Diini kayo gabiuna mamatay ka. Yakinsa na may mga panagian yan ang tanang butang na imong gitigom alang sa imong kagalingon. Kung itapos si Jesus kalingon, mo gini may tamo kanila na magtigom mga bahandi alang sila kagalingon pagdili dapat ang bawat sa Diyos. Amen? Dili na ito kontrol ng kinabuhi, kontrol ni sa kapot sa Ginoo. Once mabawi ko ni sa Ginoo, that's it. Dito ka makaingon, Lord, time sa Lord. Time sa Ginoo. Naapa ko'y buhaton, naapa ko'y kinahanglan, nahundon, naapa ko'y gustong i-accomplish kinabuhi Ginoo. No. Another na testimony gikan sa puso sa Ginoo nga kinabuhi nagis na mas Ginoo. Luke chapter 16 verse 19 to 23. The story of the rich man and Lazarus says in verse 19. Hopefully makita na natin. It says, may sa kadato nga nagsulob sa maalon kayo nga bisti. O nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. By the way, kanang term na kabuhong matag adlaw, buhong yun matag adlaw yung kinabuhi dito sa Manimalay. Bungka yun. And may usaw-usap na kabos naginganlag Lazaro ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya doon sa puntahan sa balay sa dato na masin na makakaon sa mga mumo na nangatagap gikan sa lamesa sa dato na nuolosab ang mga iro bitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa giliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubog o nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya biyahat siya o nakita niya dito sa layo si Abraham o sa iyang kiliran diya si Lazarus. Dato perting natuwa, perting pubriya. Napon ang time na nangamatay sila. Again, nang mo makasabot ani, bisa kung sa mga dato, bisa kung sa mga uyamon yung kinabuya na aking tindig. Amen? We all know the story. Si Lazaro, ayahay, uban ni Abraham. Ang dato, nag-antos. Perting pag-antos ka na sa Hades, nalangay sa tabang ni Abraham, nahangin pa siya sa Abraham na tunluban siya ni Lazaro sa iyong tudlo. So my point is, ganun ko kasabot niya, ang punto na ko is, bisa kung sa maling ginabuya, unexpected matayo na gusto mo. Waka kayo ba, mas ano mo yun? Job chapter 1 verse 18 to 19, it says, mahinitabo sa mga anak ni Job. O wala ba ganing siya makaumag sulti, may niabot na sa nalaing sulugon o mingon. Samtang nagbangkiti ang tanan mong mga anak dito sa balay sa kamagulangan nilang isod, may mihampak na limpulos gikan sa diserto. Nagunog ang balay, natubagan ang ibang mga anak niya, patay na sila.
Ako rin na kaning gawas busa ani ako sa pagsugilon kanimo ani nga time nitabo ani nga time na mga pagsulay nga niabot kinabuhi ni niya nahitabo ang mga sulugoon niya report niya ngadto niya usa ni sa report sa iyang sulugoon na ni-report niya napoy mo ni nahitabo si mga anak pero tinlipay kas balay gihapag kami post usa ra yung mga anak nako na to. My point is, again, si Job na matinud-anon, si Job na nagtarong niya sa Ginoo, wag siya maisip ng mga may tabo sa mga anak. That's my point. Again, na ako makasabot, na mutapos yung mga ginapoy sa panahon na wala ko tanaw. So here's the reality way. So dili ta kapugos kinabuhi once na bawion nila sa Ginoo. Bisan unsa pa ta kanato kahimsog o kamaayong mamping nini. Buhay siya sa panahon na unexpected. So here's my question. How's your life right now? Musta kayong ginabuhi? Kung ayaw, praise the Lord. Amen? Kung dili, praise the Lord Yaakov. Amen. Maayo o dili ang kahimtang pasalamati ang Ginoo kay dili istarang panahon mahimo ni natos Ginoo kay maabot ang panahon nga na-expected na dili na mahimo ang Ginoo sa Ginoo. Amen? So na ba yung how's your life right now? Kung sa may hindi ka bisihan. Nabisi ba ka sa mga butang o buhat na maghatag nimo kaayuhan sa umaabot kung ba na ning ginabuhi? Humusbod, nabisi ba ka sa mga butang o buhat na maghatag nimo kaayuhan sa umaabot human aning kinabuhi? Mao ba na yung kabisihan? O ba si nabisi kang dako og hangin aning kinabuhi? Humusbod, nabisi ba ta sa mga butang o buhat na maghatag na to kaayuhan sa sunod na kinabuhi? Or basi na bisitag dako og hangin? Hopefully kasabot mo sa akong term. Ingon si Solomon ng kinabuhi ng kalibutan na kung sino niya sa maratan ng dako og hangin. Amen? Hopefully wala kang mabisi og dako og hangin na kinabuhi. Amen? Hindi ang igsoon, kinabuhi, unexpected ni nga matapos. Busa niya, ganahan ko makasabutan ni, hapit ako naman. Busa, gamito ni nato sa mga buhat na naay values kinaharian sa Ginoo. In other words, alagaro na itong Ginoo. In other words, wala ilain nga gamitan o taking kinabuhi ang Ginoo. At the end of the day, ulit na ito. Ingon si Pablo, ingon siya sa encouragement niya sa mga taga-Corinto. Sige po. Ingon si Paul. Hopefully makita na ninyo. Says, busa mga minahal ko kay sunan tindog ang mga litong ng dili matarong pagkugi ka mo kanunay sa inyo unsa? Mag-alagad sa Ginoo. Pagdako kong hangin? Pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kay nasayad ka mo nga inyong pag-alagad, dili kayo makawang. Amen? Amen? Dili makawang. Ang ganahan mo kasabutan ni, kung siya itong gibuhat sa Ginoo, na may value niya at niya. Sa mata sa tao, wala rin nila, dili importante nila sa mata sa tao sa mag-ibot, pero niya, hindi itong gibuhat na ani value at ubangan sa Ginoo. Kasi ito, naani reward, naani ganti. Ingon si Paul in 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 7, it says, kay bahin ka na ako, miabot na ang takna nga ihalat ako ngadto sa Dios. Panahon na mabubiya ako niining kinabuhiya. Gimo mo kung sa may mo ang pagpakiglumbaw natapos gayod kini gampingan mo ang akong pagtuo o karon ginagana alam na nako ang ganti sa kadaugan ang purong-purong sa mga mataron na niadto niya naglawa ganti kanako sa Ginoo. Okay, ang matarong na maghuhukom og kini dili kanako lamang kun dili sa tanan gayon nga
abot sa iyang pagmadayag. In other words, sa tanang Kristohanon, sa tanang iyahas Ginoo, Amen. sa tanang nangabudlay sila kinabuhi para sa Ginoo. Para sa Ginoo. Ipadaya, Kapitulo 14, Versikulo 13, 16. Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, isulat kini. Sukad karon bulan ang mamatay unsa? Tungod sa pag-alagad sa Panarbaho? pag-alagad Unsa man? Bulan ang mamatay pagdako og hangin pag-alagad sa Ginoo. Ito ba ang Espiritu matuod gayud kini makapahulay na gyud sila ug ang ilang ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad niya magubad na nila. Ini atong pagbuhat nini worship team o sa man gibuhat nga nangalagad sa Ginoo. Again, wala ka mga lagad sa kata o unsa ba ka nilagaran ni Ginoo. Nga na makasabot ani hindi na to pagpangalagad dili ikaw ang ibangan sa Ginoo. Mabot ang panahon ng tagan niyang dagiti. O na in 1 Corinthians chapter 3, naagi kaning atong mga gibuhat niya sa Ginoo sunugon ni. Ang masunog may ganti, dili masunog ganti. Nakuha na to. So, ganahan mo makasabot ani. Kung kinabuhi, malabay, pinagalan, mutapos ni or moeni sa wala nako damha. Where's the thing? Nakakas Ginoo, imo dulsumir yung kinabuhi para sa Ginoo, imo ipangabudlay mo kinabuhi sa Ginoo, nakakigibuhat para sa kimiyahan sa Ginoo, ay dili na mo labay ikaw ang kabangan sa Ginoo. Imo to sa kapon, only one life will soon to pass. Only what is done to the Lord will last. Kung tanan na itong ibuhat outside diyan sa Ginoo, wag kay value at para sa Ginoo. Ang tanan ng ibuhat para sa Ginoo mo ni kay value mo ni naay ganti sa nariyan sa Ginoo. Subuhin mo malagong na kang tao, humanly as we are, hilig kitang dako kung amin. Hopefully kasabot man ang na-turn ako. Amen? Hopefully kasabot man ang na-turn ako. So, yeah. Sige. Ang kinabuhi, hamubunga, panaw. Kay, lumalamay lamang kini. Tinadalani ang kinabuhi. Matapos ni sa panahon na wala nato control. Mo-ending. So wala na ito damha. So here's the quick application para natin na-make sure. Number one, sa mga wala pag yun ni Ginoong Isus, duhol ni Ginoong Isus, minusuli ang usaw, ipunta mo pagtuloy niya. Ay kung naa ka sa simbahan, naa ka sa worship team, o naa ka sa mga buluhat niya, yung iginagawa sa Ginoong Isus. Pwede dahil. Pwede nga naanak ka din eh, bugay na sila ng gustuhan ng pero wak ko sa Ginoong Kristo sa kinabuhi. Pwede ni-confess ka na si Ginoong Kristo is my Lord and Savior, pero wak Diyos Kristo sa kinabuhi. Ay nag-awhan ko ni Mundo, Ginoong Jesus. Nagsuli mo sa butang pagtuloy. Again, atong kinabuhi, lumanabay, atong kinabuhi, pinagalan, atong kinabuhi, unexpected ang enemy. But there's a ang hope sa kinabuhi sa katao, ilahin sa Kristo. Unahan ka after this life, hangtod ka na ang kinabuhi, upang sa Ginoo, you need the Lord Jesus Christ. Amen. Siya may kinahanglan. Niya ikaduha, alang sa mga Kristohanon, alang sa mga iyahan na sa Ginoo, alang sa mga naa ni Kristo, alagari siya. Samtang mahimo kanimo ni alagari siya. Again, ako musmod. Ang tanan na itong ibuhat outside ni Christ, what may value at ibang sa Ginoo. At tanan itong ibuhat para kay Christ,
para sa kinihan sa Ginoo mo ninyong value tubangan sa Ginoo. So, mga tanak po sa kanyang gibuhat para sa Ginoo. Sa may mong ihatagan o panahon sa imong kinabuhi na dili ni masayang. Sa may ikabisihan nimo karon nga simutan aw nga naagi eternal value that's Ginoo. Ayo si Kim kinabuhi kadaliran ng soul. Kadaliran. Let me end this in a story. I don't know, I don't know yung story. This is a story of the man named Jack Bennett. Si Jack Bennett is a successful man. And again, tungkol siya ka-successful, wala na siya time sa pamilya, wala na siya time sa mga kinahanglan ng niyang hatag time. Tungkol sa iyang busy kasi siya, tungkol siyang ikabisiyan. And this is a time na nanawag yung mama, Jack, yung Uncle Harold namatay. So, italong story short, ipauli sa sila, aron makatambog sa haya si Uncle Harold. Kasi si Uncle Harold niya is suod niya na tigala, is nga naman nila, long time pa din mas nila, bata pa siya kung nanilang ko siya, suod din niya. Gani si Jack Bennett o kaniyang Uncle Harold, ang naam ni Jack Bennett na atis balay gamitin ni Uncle Harold. Nga nahitabo, one time, tungod yung naam ni Jack Bennett na atis balay ni Uncle Harold, kakita siya box na ito na nakapapunduso ni Jack Bennett dito sa panimalay lang ni Uncle Harold. Minamata na siya ng Uncle, kung si sulit ani nga box. Ngayon si Uncle Harold, hindi pa tayo na mga makaibaw o sa sulit ng box. So, fast forward ka, matay si Uncle Harold, kilubong, after 6 days, na-package na niabot ka Jack Bennett. So, may kabo, ibong siya anong may package, gitan-aon mo, katong yung box na nasa balay ni Uncle Harold. So, gitan-aon yung box, ang sud sa box is sud ng sarilo. So, expected na siya ang sud, rilo. So, mo to gitan-aon niya ang box, na letter na to, giingnan siya na thank you for your time. Uncle Harold. So here's the thing, wala akong makasagutan niyo. Matapos sa nagutin mo, mga tinagaganda. Dili ta hangtod sa hangtod, aning kinabuhi ang atong time nagdagan. Pero, hilig kita mag-killing na time. Amen? Hilig kita na. Hilig kita mo palabay sa atong panahon, aning kinabuhi na dili mo ang tatahangtod sa kaya, pahimusli ang kinabuhi sa katiyanan. Kung wala kailan pahimusla na mismo. And dili ka makapahimus na kung wakay relasyon niya, wakay kinabuhi niya ang Kristo. Then again, unahin ko na nato ini as early as now, dili lang na-expectator kung dili na ang ibubuhat para sa inyo. Amen? Daghan kay Kristohan naman karon. Why kayo mag-play ng Kristohan naman why ibubuhat para sa inyo? Nanahan ko as early as now, as ron pala. Again, naang tatay buhaton para sa mga magiging yung host na mga kinabuhi. Maura ni na ay value natin. Amen. Lord, daghang salamat po guys sa mga butang ng mabot mo, reminding us it's good na daghan may makatunan magana at pundasyon ng among pagtuon niya aning mo Lord. But sa another thing, Lord, mga nausahay kinahanglan may marimindan Lord kung sa ka tumulog ng panahon sa mga
dili mi magusig, dili mi magyawat, dili mi magwaldas ni sa walay bali na mo. Amo ni magamit sa sakong magamit. Iwaldas sa sakong magwaldas. Diyan mo. Ang po ko ni Lord Spring mo sino makatuon mi na manginabuhi na Lord, tarong ng paggamit ng panahon sa kinabuhi. Ilautan ang panahon din mo. Kupya matapos sa ulo, nagampo ko matapos sa ako ng grow ng iugan sa pagpakaila ni Hanin mo, relasyon niya o Panginoon. Alam lamang kanino Diyos Ginoo. Ang buong mong pulong, simbiling nga papahinundong ng ugan. Pahinundong, bandong, o pagwar ng ulo. Yes. Ano ginaguyuan mo. Naigot ka, Lord. Salamat sa iyong accomplish ang sabihin sa akin at ang himayo at ang hinulang sa pangalan ng Jesus. Amen. Papakan mo ng sila. Kung ito last song. Ikabayo ang ngalan mo.
our heads and pray. As natin yung light of gospel. So, hindi mo sa lahat. Nagpulong ka na tawa, Lord God. Thank you for reminding us, Lord, that we are the Lord. Ang desire, Lord God, sa pagkasilas, Lord God, na ikaw kitang mahimaya, Lord God. Sa Lord God, ikaw kitang mahimaya,